tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Saan mo ba ako dinala? At may papiring-piring ka pa ng nalalaman. Saan na ba tayo? Relax ka lang. Malapit na tayo. Teka lang at bubuksan ko na yung pintuan. Oh, naririto na tayo. Teka lang at aalisin ko ng tela na nakapiring sa mga mata. Oh, ayan. Nasaan ba tayo? At napakarami namang balloons ang naririto. At ano bang okasyon ito? Bakit napapaligiran tayo ng mga bulaklak at mga balloons? Hindi ko ng birthday Bakit hindi mo basahin ang nakasulat sa mga balloons? Brenda, will you marry me? Ha? Bernie? Oh, bakit mo lang ako tinitigan ng ganyan? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Nagpo-propose ka ng kasal sa akin? Oo. At teka lang para maniwala ka. Will you marry me? Sing-sing sa maliit na kahon? Oo. Ang pag-aalok ko sa'yo ng kasal. Tanda ng kadalisayan ang pag-ibig ko sa'yo. Gusto ko nang magpakasal tayo. Magpapakasal ka na nga ba sa akin? Oo naman. Sino ba namang babae ang tatanggi sa alok na kasal ng nobyo? Lalo na nakuha mo ng lahat sa akin. Oh, pinaligayaw mo ko, sweetheart. Manda ka na kung ganon. Dahil isa sa mga araw na ito ay dadalhin ko ng mga magulang ko para hingin ang mga kamay mo sa iyong mga magulang. Oo naman. Pero, wag muna sa mga araw nito dahil wala ang itay. Ha? Bakit? Saan nagpuntang itay mo? Hindi ba nabanggit ko sa iyo nung isang araw na inimbita ng tito ko ang itay ko na mamasyal sa Canada? Hayon, natuloy na nga ang itay. Nag-flight siya kahapon. Sayang pala, no? Nahuli pala ako ng pagpupropose. Kung inagahan ko sana malamang ipupuspon din ng itay mo ang pagpunta ng Canada. Pero hindi bali. Pagdating na lamang ng itay mo, tsaka kami mamamanhikan. Mano po, inay? Pagpalain ka ng buong may kapal, anak. Nadalaw ka. Dinalhan ko lamang kayo ng budget ninyo sa buong linggo, inay. Ay, nako. Napakabait mong anak talaga. Kahit kailan, ay hindi nakakalimot sa akin. Pero anak, di ko pa naman nauubos ang bigay mong pera nung isang araw. Meron pa. Pera po yun. Pambili nyo ng iba ninyong kailangan tulad ng bagong blusa o kaya ay sandalyas. Itong bigay ko ngayon para sa pagkain ninyo para hindi kayo magutom. Kahit papano naman mayroong naiwan sa akin ang itay mo. Ang pensyon ko, ang ginagastos ko. Oh, ikaw ngang inaalala ko Ako po? Bakit mo ninyo ako inaalala? Sa awa ng Diyos wala akong sakit. At masaya po ako sa buhay dahil, alam nyo na, may nobya na ako. Teka nga muna. Kumusta na ba kayo ng nobya mo? Nagsasama pa rin ba kayo sa isang bubong? Oo, inay. Sa katunayan inalok ko na ho siya ng kasal. Inalok mo na siya ng kasal? Anong sabi ni Brenda? Tinanggap ba naman ang alok mong kasal? Alam kong ayaw pang magpatali yun siya pa kamo ang gustong makipag-live-in. O, di ba? Oo, inay.
Tinanggap niyang kong kasal. Pero hindi pa namin napag-usapan ng kasal dahil hihintayin pa namin makauwi mula sa ibang bansa ang kanyang ama. Pinagbakasyon kasi ng titi niya ang itay niya sa Canada, kung saan permanenteng nakatirang kanyang dito. Kaya sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas ay mamamanhikan na po tayo kina Brenda. At pag nakasal na kami ni Brenda, pwede na kaming magkaroon ng anak. Kasi yun ang pangako niya sa akin na magpapabuntis lamang siya kung kasal na kami. Ay, mabuti naman kung ganun. Dahil yan ang pangarap ko. Ang malagay ka na sa tahimik at makita ko pa ang magiging apo ko sa'yo bago ko man lang lisanin ang mundong ito. Oh, kumusta ang date ninyo kahapon ni Bernie? Mukhang masaya ka. Ah, wow! May bago kang kwintas! Tunay ba yan? Magkano ang bili mo niyan? Sa baba ng sahod ko, sa palagay mo, makakabili ako ng kwintas na ito? Tunay to, no? Kung ganun, binilhan ka na naman ni Bernie? Naku, galanti talaga ang boyfriend mo, no? Naku, ako kaya... Sira, bago ka mangarap ng galanting nobyo, magpaligaw ka muna. At bago ka magpaligaw sa galanting manliligaw, mag-ayos-ayos ka naman sa sarili mo. Tingnan mo nga ang itsura mo. Kadalaga mong tao Lusyang kang tingnan. Tapos, nangangarap ka ng galanting nobyo. Ito naman, pinagtawanan pa ako. Hoy, miss! Kung mahal ka ng isang lalaki, kahit ano pang itsura mo, ay mamahalin ka pa rin niya. Kahit hindi maayos kang tingnan. Hindi ko naman sinasabing mag-makeup ka ng todo-todo Ang ibig ko lang sabihin, ayusin mo ang pananamit mo. Tingnan mo ang itsura mo. Lagi kang nakapantalon. Napagkakamalang ka ng tumboy niyan Teka nga muna. Bakit ba napunta sa akin ang usapan? Ikaw tong dapat magkwento Dahil... at may bago ka pang singsing. At sa tingin ko engagement ring? Oo, inalok na ako ng kasal ni Bernie. Naku, makakahigop na ako ng sabaw nito Oh, kailan ang kasal kung ganon? Naku naman to, inalok lang ako ng kasal Kailan ang kasal? Kaagad ang tanong mo. Oh, hindi ba't yun naman ang susunod na mangyayari? Ang ikasal na kayo ng nobyo mo? Kaso, ayoko pang magpatali. Hindi pa ako nagsasawa sa buhay dalaga, no? Ayaw mong magpatali? Anong tawag mo sa pagsasama ninyo sa isang bubong? Hindi ba't papel lang ang kulang sa inyo? Alam mo, kung magpapakasal na ako kay Bernie, paano pa ako makakahanap ng mas higit sa kanya? Ano? At may plano ka pa palang palitan yung tao. Ang bait-bait niya. Napakagalanti pa. Sus, Mariusip ka naman, friend. Alam mo, sa panahong ito, bihira na ang may ganong katangian kay Bernie. Isipin mo nakuha na sa'yo ang lahat. Tapos, handa ka pa rin pakasalan. Idagdag pa dyan ang pagiging galante niya. Abay, hindi ka na makakahanap pa ng tulad ni Bernie. Yan ang akala mo. Pero sa tulad ko na napakaganda na, ay napaka-sexy pa, ay meron pa. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, di natawa kayo. Iba na ulit ang aura ninyo. Kayo kasi, lagi kayong seryoso. Ay, ganito lang ang mukha ko dahil narulungkot ako Pero dahil naririto ka na, ay masaya na ako.
Talagang malulungkot kayo kasi lagi kayong nag-iisa dito sa bahay ninyo. Ay, yun na nga eh. May anak nga akong naturingan. Pero sa ibang bahay naman nakatira. At yung pamangkin ko naman, nakasakasama ko dito sa bahay, may trabaho na rin. Nakakasama ko lang siya sa umaga at gabi. Kaya ang buong araw wala akong kasama dito sa bahay. Oo nga eh. Alam nyo, kung magkapit bahay lang sana tayo, isama ko kayo doon sa maliit kong tindahan at doon po tayo magbungis-ngisan. Kaya lang wala eh. Naisip ko na rin yan. Doon na lamang ako sa tindahan mo magpalipas ng buong araw. Kaso, maiwan ko naman tong bahay. Baka biglang umuwi ang anak ko wala siyang madadatnan. Baka magalit pa yon kung malamang nangakapit bahay ako. Oo nga, no? Napaka-seryoso ng lalaking yun. Ano? Oo nga Na-promote kasi siyang manager sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Ah, ganun po ba? Nakaatang pala sa kanyang maraming responsibilidad. Kaya sa dami ng iniisip, hindi na magawang ngumiti. Nagmumukhang matanda tuloy. Abay, kasing edad ko lang ang anak ninyo pero mas bata akong tignan kaysa sa kanya kasi seryoso lagi ang mukha. Oh, nandiyan ka na pala. Saan ka ba galing at ginabi ka? Nagpasama sa akin si Ira sa mall. May reunion daw sila ng magpipinsan. Ganun ba? Teka, ipapainit ko ng pagkain kung ganun para makakain na tayo. Ha? Bakit? Hindi ka naman ba kumain? Gusto ko kasing kasabay kang kumain eh. Ano? Ano ka pa naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na pag ginutom ka na, wag mo na akong hintayin? Alam mo namang madalas kumakain na ako sa labas pag ginutom ako. Alam mo kasi sweetheart, gusto kong nakakasabay ka lagi sa pagkain eh. Alam mo na yun. Oo nga. Kaya lang, ikaw naman ang inaalala ko. Magkakasakit ka pag magpapalipas ka ng gutom. Mas magkakasakit ako kung hindi kita makakasabay sa pagkain. Ay, taong ito, oo. Kalalaking tao napaka-OA. Sabihin mo ng lahat-lahat, badoy, OA, kahit ano. Sa ganong paraan ko maipapakita ang pagmamahal ko, okay lang na magkasakit ako. Oo na. Alam ko namang mahal na mahal mo ko O, halika na nga sa kusina at nang makakain ka na. Dahil alam kong kumakalam na yung sikmura mo kanina pa. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang Hello, tita. Magandang hapon po. Oh, Jen, ikaw pala. Dinalhan ko kayo ng merienda. O ano, dito nyo nakakainin o sa sala? Ay nako, dalagang ito, oo. Ano na naman ba yung dala mo? Babaeng ito, nag-abala na naman. Halika, tumuloy ka muna. Ano na naman ba yung niluto mo? At magkano ba yan? Kayo naman, wag nyo nang bayaran. Parang hindi tayo magkapit bahay niyan Pero malulugi ka dyan Ang mabuti pa, idiretso mo yan sa kusina at si Bernie ko na lamang ang kakain yan. Nako, siguradong maubos niyang lahat yan. Kasi paborito niya yan Bakit ho? Ayaw nyo ba itong luto ko? Anong ayaw sa luto mo? Napakasarap mong magluto. Kaya lang, busog ako dahil kinain ko yung nilaga kong saging.
Mabigat sa tiyan ang saging, hindi ba? Kaya ito, busog ako. Pero kakainin kayo ito ni Bernie. Hindi naman ako kinakausap ng anak ninyo. Yan ang akala mo. Dahil ilang beses na rin niyang natikman ang luto mo at gustong gusto niya. Oh, talaga? Oo. Mabuti naman kung gano'n at nagustuhan niyang luto ko. Ay, oo. Tika nga muna, Jen. Maiba nga pala ako ng usapan. Hindi sa nakikialam ako sa personal mo, no? Pero gusto ko lang kasing malaman kung sino sa mga manliligaw mo ang napupusuan mo. Balita ko si Kaloy daw na engineer masugid na nanliligaw sa'yo ngayon. Ay, naku, hayan na naman kayo Mabuti na lamang at wala dito si Itay, kundi pagtutulungan na namin niyo akong dalawa. Sa bagay, bata ka pa. Kaya nga, tama yung ginagawa mo. Huwag ka munang magpaligaw dahil marami pang lalaking pwede mong makilala na masigit pa kay Kaloy, tulad ng anak ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Ano? Inaway mo na naman si Bernie? Babaeng ito, oo. Libangan mo yan na yatang awayin yung tao Ang bait-bait sa'yo inaaway mo. Naku, bahala ka kung iwanan ka nun. Ako? Iiwanan na Bernie? Bahala siya. Hindi na siya makakahanap pa ng ising ganda ko, no? Alam mo, kung ako sa'yo, ituon mo na lamang ang atensyon mo kay Bernie. Marami pa dyan ang mas higit pa sa kanya. Ano? May higit pa ba kay Bernie? Oo naman. Galanti nga siya. Pero marami ding mga galanti dyan. Oo nga, pero bukod sa galanti si Bernie, inapakabait pa. Tingnan mo na lamang, tinanggap niya ang nakaraan mo. Kahit alam niyang hindi ka na virgin, tinanggap ka pa rin niya. At tingnan mo, inalok ka pa rin ng kasal. Maraming ng mga kalalakihan ngayon na bukas na ang isipan tungkol sa bagay na yan. Hindi lang siya. Bakit? Nakukulangan ka pa rin ba kay Bernie? Ano pa bang kulang sa kanya? Gwapo naman. Gwapo nga, pero hindi naman matipuno ang katawan. Gusto ko yung bagay sa akin. Sexy ako, kaya dapat lang ang lalaking kasama ko ay may matipuno ring katawan. O, hindi ba't magandang kombinasyon yon? Isang sexy at isang macho. Ang gandang tingnan. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung pakakawalan mo pa si Bernie. Oh, may malamig na juice dito. Minom ka. Tamang-tama dyan sa dala mong merienda natin. Ako tong nagdala ng merienda. Ako pa ngayon ang pinagme-merienda ninyo. Oo naman. Sa'yo ang mainit na pansit. Sa akin naman ang malamig na inumin. Siya nga pala. Hindi sa panghimasok ko sa personal mong buhay, ha? Ano bang hindi mo gusto kay Kaloy? May trabaho naman siya at magandang lalaki rin. Hindi ko ho siya type Mabuti naman para kahit papano magkaroon ng pag-asa ang anak ko na ikaw ang mapapangasawa niya. Si Benny? Oo. Dahil kung ako lamang ang anak ko, ikaw ang pipiliin kong mapapangasawa niya. Hindi ho ba't may girlfriend na siya? Maganda ho ba ang girlfriend ni Bernie? Hindi pa nga kami nagkikita Pero sa palagay ko, mas maganda ka pa kaysa sa babaeng yun. Meron na nga siyang girlfriend. Kaya lang, hindi ko kursunada yung babae. Dahil kung meron man akong kursunadang magiging manugang, walang iba
kundi ikaw. Ho? Ayoko sa nobya ni Bernie. Kaya nga nagpapasalamat ako at hindi pa niya pinapakasalan ang babaeng yon. Nag-iisa ka lang. Saan patutungo ang pag-uusap ni Jean at Aling Claring? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating